Sa Kaugnay Way of Life, tampok ang isang CMO operator ng pamilyang Kaugnay na patuloy na naglilingkod ng may dedikasyon at malasakit para sa komunidad at bayan. Magandang araw, pamilyang Kaugnay. May mga kwentong nagsisimula sa sariling pangarap at merong ding nagsisimula sa payo ng magulang. Payong magdadala at magpapabuti sa atin. Ang susunod nating tampok ay isang anak na sumunod sa utos ng magulang. Natahakin ang landas ng pagiging sundalo. Hindi man siya handa, siya ay sumunod pa rin. At ang simpleng pagsunod ay nagdulot ng tunay na pagbabago. Siya ay naging ganap na sundalo, naging mas responsable at may mas direksyon. Ako si Mitch Lumasak at sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento. Isang patunay na minsan ang tamang landas ay nagsisimula sa higpit na pagkabay at di masusukat na pagmamahal ng ating mga magulang. You had me in life, then watched it Magandang araw po, sir. Sir, pwede po ba silang magpakilala? Okay, so magandang umaga din, ma'am. So, ako si Sergeant Patrick Rafael D. Alegre, 899-255, Corps of Engineer, Philippine Army, na kasalukuyang naka-assign sa 91st Infantry Sinagtala Battalion, Philippine Army. Ayan. Sino nga po ba si sir sa likod ng kanyang uniforme, sir? Taga-Barangay Militar Palayan City ako. No? So, dito ako nag-elementary sa Fort Magsaysay Elementary School. So, yun lang naman yung buhay ko, naging estudyanteng mabuting mag-aaral ng elementary. So, bahay school lang, bahay school. So, yun lang. So, kabataan lang. Laro-laro lang ako sa school. So, pagdating din ng high school, doon din ako nag-high school, no? Sa Barangay Militar High School. Yun nga, Si sir po ba ay achiever, sporty? wala pa ako masyadong sa buhay ko yun, kung anong magiging ko. So, basta ang inisip ko lang muna, pag-aaral lang muna. So, may hilig lang naman ako sa pagigitara. So, doon lang din ako nahilig sa pagigitara. Nagamit mo ba, sir, yung pagigitara mo nung nag-aaral ka? Yeah. Sumali ka ba sa mga, di ba, sir, may mga intrams, gano'n? Ikaw ba yung isa sa mga nagigitara doon? So, Or hindi naman. Alam mo lang ako yung high school na may dala-dalang gitara. Alam mo, pogi, hindi na naglakas. paastig-astig lang si sir. Ganun lang. So, strum lang sa gilid. Yan. So, parang nagpapa-impress ka sa mga classmate mo, pero hindi naman sila na-impress. So, yun lang naman. So, yun lang naging hobbies ko, yung pagigitara. Kasi pag high school ko, hindi naman agad ako nakapag-college. So, na-stop, muna ako ng isang taon. Financial problem na lang din. No? So, after 1 year, so, din na, college na ako dito sa Cabanatuan City. No? Ang course ko nga yung Information Technology. So, yun, noong unang araw, okay naman. So, pagdating ng mga ilang linggo, so yun na, doon na medyo nabarkada na ako sa mga classmate ko. So, yun nga, yung halos araw-araw, hindi na ako nakakapasok dahil nabarkada na lang. Sa Cabanatuan, maraming mga malls dyan eh. So, Galaan, sir, no? galaan eh. So, yun, hindi ko na mamalayan, hindi na pala ako nakakapasok na marami na akong na-miss ng mga subject. So, umabot ako ng first 10, tinatawag na kami. So, kick out na kami noon. Ano naman po yung pakiramdam, sir, na na-kick out ka tapos nalaman ng magulang mo, sir? Ano po yung naging feedback nila sa inyo, sir?
Siyempre, sa part ng magulang ko, masakit sa kanila yun. Kasi halos wala nang pang-aral na itingusto sa'yo. So, ganun pa yung ginawa ko. So, nagsisisi talaga ako noon na ganun yung nangyari. Pero yun nga, buti nga, sabi nung father ko, isa rin retired army din. Sige, mag-exam ka na lang ng AFTAB, no? AFTAB pa kasi dati ng 2010. So yun, siyempre, bilang kabayaran na rin, bilang ano ko na rin sarili ko. So nag-take ako ng AFTAB na exam. So 2010, take lang din ako. So wala pa sa isip ko talaga na magpursige ako sa pag-sundalo. Hindi ka pa, sir, fully decided na magsundalo talaga, sir. Hindi ba? Kahit, Pero dahil nga, sir, na-kick out ka, no, gusto mong bumawi sa magulang mo. So, yung pagkakamali mo ng isang beses, ayaw mo na ulit magkamali ng panghalawang beses. Kaya, nag-try ka na, sir, mag-exam. Pero yung exam, nilaro naman yun talaga. Talagang pinag-isipan ko. Kasi sinabi na ng father ko, sige, exam ka. So, yun. So naka one take naman ako. So, napasa ko naman. 2010. So, siyempre, tuwa rin yung magulang ko. Kasi, first time ko nag-exam. Na napasa ko kasi. Tsaka, sir, yung isa din talaga sa una magtitiwala sa atin is yung family natin, no? 2011, so nag-start na yung processing dito nga sa FMAS, no? So, siyempre, alam naman natin buhay ng aplikante, no? So, balik-balik ako dyan sa FMAS, siyempre, ganoon talaga. Yun yung unang pagsubok kasi kung hindi mo rin hindi ka magsisikap, wala Yes, talaga sir. hindi ka magano. Pero sa akin, yung goal ko din talaga. Nalilinawan na, sir. Iyan ako na to, tuloy-tuloy ko na. So yun nga, ako sarili ko noon. Sabi ko, okay naman, wala akong sama, di ba, yung mga medical examination Compliance. Tuloy-tuloy ko na siguro to. Sabi ko, pagporsigihan ko na, ganito, naisip ko, para lang nakabawi ako sa pamilya ko na ganoon na nga yung ginawa ko. So yun, tuloy-tuloy, walang compliances. Hanggang sa natawag ako sa for take-out, yun, 2011, nag-take out na ako ng July. Ayan, nag-take out na nga po kayo, sir, ng July, no? Nung nasa loob na po kayo, sir, na kasalukuyan nagte-training, i-share nyo naman po sa amin yung experience nyo, sir, sa loob. So, yun naman, yung alam naman natin ang buhay ng isang candidate soldier, no? Pag nandun ka na sa training school. So, alam naman natin yung hirap talaga dyan. Wala talaga, hindi naman natin talaga masasabi na madali yung training. So, mahirap talaga dyan. Dyan yung pahirapan ka, dyan yung talagang jogging na walang katapusan, pagpapalakas. So, di naman para sa amin naman yun. Pagbugin ka para maging disiplinado, malakas. Lahat na yan tuturuan ka naman ng maayos dyan. So, yung naging buhay ko din doon naman, doon yung hirap. Pero sabi ko nga sa isip ko, matatapos din to. Yun talaga laging pumapasok sa isip ko. Hindi po ba pumasok sa isip nyo, sir, na mag-back out na lang? At sino po yung naging motivation nyo, sir, habang nasa loob po kayo, sir? Yun. So, yun nga, yung pag-back out. Hindi pumasok sa isip ko talaga yun na kasi nandun na ako. Ang inspirasyon ko dyan, yung airpot ko din, yung father ko na retired army din. Maabot din siya ng 30 years. So, dun pa lang, medyo talaga ako, pagprosigihan ko to. Sundan ko na lang yung yapak ng father ko. And sir, paano po nung naka-graduate na kayo, sir? Ano po yung first unit na napuntahan niyo, sir? So, pag-graduate ako, 2012, February, no? Unang assignment ko, dito ako sa 3rd IB, sa Ilocos Sur. Ano naman po yung naging experience niyo, di ba, sir? Alam naman natin na bilang junior, sir, ikaw yung pinakang lowest talaga, sir. Ano po yung pinaka naging experience niyo, sir, dun sa pagiging junior niyo? And paano po kayo mas nahubog, sir? Siyempre, pag private ka na, no? Pag-graduate mo, pag private ka sa batalyon, parang doon pa lang talaga magsimula Yes, yung, hindi naman kalbaryo doon mo talaga maranasan yung bagay sundalo mo na private ka, no? Kasi ikaw yung pinakamababang rango. Yes, Siyempre, sabi nga, ikaw yung apple of the eye. Apple of the eye. Oo, kasi ikaw lahat talaga, utos nila. Pero ano naman yun, yung utos naman yun. Hindi naman, utos lang naman na para sa trabaho naman yun. So, ikaw lang din naman, siyempre, kailangan mong i-take yun. Yes, sunod lang ng sunod Kailangan yun, mo sir. sumunod. Siyempre, kailangan mo unawain na ikaw yung pinaka-junior. Kailangan na gawin mo talaga yung trabaho. So, may mga senior naman ako talaga na nag-guide din sa akin. Yes, sir.
Di ba sir, sabi niyo nasa 91st po kayo ngayon, sir. Paano po kayo napunta sa 91st, sir? So, Yun po ba yung second na destination? So, third designation ID, niyo, sir? pumutok yung Marawi doon, yung Marawi Siege. So, yun nga, sabi magbubuo ng isang batalyon. Yun, kami yung napili. Kami yung napili na magbubuo ng isang batalyon. No? Sir, ano naman po yung experience niyo nung napunta na po kayo sa Baler? 2018, so, siyempre kaso laking operating troops ako eh. Yung hindi pa ako napunta ng 90%. So, pagdating ng 90%, siyempre bago yung mga tao, binubuo yung mga organisasyon, yung mga designation. Kasi ako, graduate ako ng Public Affairs course. Yes, sir. 2014, 15. So, siyempre, yung naghahanap ng tao sa S7, no, sa Civil Military Operation section. So, ako yung medyo nakitaan nga na, siyempre, may course ako ng Public Affairs. No? So, inassign ako bilang S7 personnel as Public Affairs NCO. Sir, ano naman po yung experience niyo bilang pagiging S7? So, yun nga, di ba sabi ko nga kanina, medyo mahihain Yes, sir. ako. Paano niyo po yun na, sir? Siyempre, sabi nga natin, madidevelop. Sabi Yes, nga sir. sabi nga nung, ano yan, madidevelop yan, makakaya mo yan. So, yung experience ko naman dyan, bilang CM operator. So, yun nga, okay, magandang ano talaga, yung makihalo ka sa mga civilian, maki-engage ka. Kasi, yan yung mga stakeholders natin. No? So, kung maganda yung pinapakita mo sa kanila, maganda rin yung balik sa inyo, sa mga sundalo, hindi lang sa akin, sa mga tropa. Nag-anchor din ako sa radio broadcasting, nag-radio broadcasting. No? Kung nandun ka na sa radio broadcasting, hindi naman sa makapal ang mukha daw, pero kailangan mo talagang gampanan. Kasi yun talaga yung trabahong nakaatang sa'yo, sir, no? Kailangan mo talagang gampanan yung pagiging public affairs NCO. Sir, ikaw bilang sundalo ka, sir, no? Paano naman po maging isang anak si sir? Hindi ko na masabi na mabait ako, hindi ko na masabi na masipag ako. So, andun lang tayo siguro sa level lang. Kumbaga, binabalance ko lang yung Yes, magiging mabait mo, medyo pasaway mo. Eh, siyempre, maintindihan na, magulang natin yan, maintindihan nila kung ano tayo. Kahit anong kasalanan na ginawa mo dyan. So, as parents na sila, tatanggap na tatanggap ko. So, okay naman yung mabait ng mga magulang. Si Mami po, ano po naging trabaho niya, sir? Housewife siya. Talaga yung Siya lang po talaga yung gumagabay sa inyo. Siya yung nag-focus din sa amin sa pagpapalaki. Ilang taon na pong kasal si sir and may anak na po ba si sir? Kasal ako 2015. No? Asawa ko, taga Barrio Militar din. So, may anak ako na 4 ngayon. No? So, sa pagiging asawa, ang mahirap kasi dyan talaga yung LDR kayo. Yes, totoo, sir. Kung sundalo ka, siyempre hindi ka agad makauwi, lalo malayo yung destination mo. Lalo na, sir, no, pag may mga special occasions, Oh, sir, yun. no? Yan Paano ang, niyo po, sir, pinapaintindi sa asawa niyo, sir, and lalo na po sa mga anak niyo, sir, na hindi po kayo laging nakaka-attend sa mga special occasions po, sir? So, yun naman. Naiintindihan naman nila kasi tagad naman sila. May mga kapatid naman sila sundalo. Kumbaga, hindi naman na bago rin sa kanila yung isang bilang trabaho na isang sundalo na pag may mga ganitong hindi agad makauwi. At emergency, hindi ka agad makauwi. So, naiintindihan naman nila. Sir, bilang ikaw sundalo, no, di ba, alam naman po natin na ang hirap-hirap maging sundalo, sir, no? Paano ka po masinubog ng pagiging isang sundalo, sir? Nubog ako kasi sa panahon na lang din eh, no? Sa mga experience din, sir, no? Experience mo na din eh. Saka yung pinanggalingan ko naman unit eh, sinusupervise naman din ako ng mga senior ko dun eh. Sir, ikaw, sir, bilang sa likod ng pagiging sundalo niyo, sir, alam kong marami po kayong mga taong gustong pasalamatan, sir. So, pasalamatan na po natin yung mga gusto nating pasalamatan, sir. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na andito pa rin ako, no? So, sa mga daming dumaan na. So, magpi-15 years na rin kami sa pagiging sundalo, no? So, andito pa rin ako, nagtatrabaho ng maayos. No? Salamat din ako sa bago naming battalion commander ngayon, no? Si Lieutenant Colonel Michael Angelo Ramirez. Pumayag siya na detailed service din ako sa OG7. So, yun. Kasi advantage ko lang din na medyo malapit na ako sa pamilya ko. Pasalamat din ako sa lahat ng nagmamahal sa akin, lalo na sa aking asawa na si Reyesel Alegre at yung 4 na anak ko na patuloy na umiintindi rin sa akin habang lumalaki sila.
pasalamat din ako siyempre sa aking mga magulang na talagang gumabay sa akin kung ano ako ngayon. So, sila yung dahilan din na Isa nandito. po sila sa pinakang reason, sir, no? Mhm. Kung nasan po ngayon si sir. Ayan, sir, dadako na po tayo sa fast talk, no? Ready na po ba sila? Sir, ano pong ginagawa mo kapag nagbabakasyon ka? So, family time, spend sa pamilya ko. Mga lugar na gusto mong pasyalan kasama ang pamilya. Yan, dagat, yan, resort. Saan ang mas masaya ka? Battalion duty or division duty? Division duty. MWB or passes? MWB. Editing videos or editing disposition forms? DF na lang. Tatakbo sa hapon o mag-overtime sa work sa gabi? Usapon. Mag-table o mag-arnis? Taibo. Sentinel duty or office duty? Office. Husay o disiplina? Disiplina. Pamilya o malasakit? Pamilya. Mensahe sa magulang mo, sir? So, yun. Mensahe ko sa aking mga magulang na nagpalaki sa akin at humubog sa akin na kung ano ako, sila yung nagtaguyod sa akin, sila yung nagpalaki sa akin na nagdisiplina. Salamat ko talagang buong puso. Talagang pasalamat na. Mahal na mahal ko yung mga magulang. Mensahe po sa inyong mga anak, sir? Mensahe ko sa mga anak ko, so yung 4 ko na anak ko, bagitin ko na yung pangalan, si Hansel, Gretel, Rafael, and Isabel. Mahal na mahal ko yung mga yan, no? Kahit anong mangyari. So, andito yung inyong papa, no? Andang umalalay sa inyo, ano man yung mga gusto nyo sa buhay. Andito lang ako para supportahan kayo. Mensahe po para sa inyong asawa, sir? Yun, siyempre, ito ang talaga, mensahe ko sa asawa, no? Asawa kasi talagang mahal na mahal ako niyan at mahal na mahal ko din siya. Kung gano'n niya ako mahal, mas mahal ko siya. So, sa halos 10 years natin na pagsasama, no, kasal, talagang yung buong puso ko naman, buong buhay ko, binigay ko sa'yo kahit may mga problema na dumating, ano man yan, financial or family problem. So, andun naman yung pagmamahal ko, hindi yan nawawala. Kahit yung tiwala ko, kahit anong galit mo sa akin, kahit hindi ako nakaka-uwi, hindi ako nakakapag-chat dahil sa trabaho, naaway mo na ako. So, yun naman. Pero, sabi ko nga, yung pagmamahal ko sa kanya, hindi magbabago hanggang kamatayan. And lastly, sir, ano po yung mensahe nyo sa sarili niyo po, sir? So para sa akin, no, so pagbubutihan ko na lang, yung disiplina ko hindi mawala sa sarili ko yan para matapos ko yung trabaho ko sa pagiging sundalo hanggang sa mag-retire din ako. Ako si Sergeant Patrick Rafael D. Alegre, 899255, Corps of Engineer, Philippine Army, ang masunuring Public Affairs NCO ng 91st IB. At ito ang aking kaugnay, Way of Life. Tunay ngang ang paggabay at pagmamahal ng ating mga magulang ay di nasusukat. Ito ay palaging nagnanais ng ikakabuti ng mga anak. Sa kwento ni Sergeant Alegre, ito ay naging patunay na ang mga magulang ay hindi basta-bastang sumusuko. At sila ay palaging naghahangad ng kabutihan ng mga anak. Ang anak na sumunod sa magulang, siya ngayon ay isang responsableng sundalo, handa na sa tungkulin at may malinaw na layunin. Ito ang diwa ng kaugnay way of life, pagbabago at pagtahak sa daang tungo sa mas magandang kinabukasan. Muli, ako si Mitch Dayan, hanggang sa susunod na kwentuhan pamilyang kaugnay.